Magandang araw po sa inyong lahat. Ito na naman pong muli si Maestro Virgo, also known as Commander Sator ng Sator Coronados, upang magbahagi sa inyo ng mga personal na karanasan sa akin nung panahon na nagsisimula pa lang ako sa mga bagay-bagay. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat sa sandaling ito, sa pagbibigay niya ng oras sa atin, sa mga taong nag-aaral din ng karunungang lihim patungo sa mga hinabilin niyo po sa mga sinuunang maestro sa amin. Nagpapasalamat din po ako sa mga estudyanteng naniniwala sa ating mga pag-aaral at ginagamit din nila ngayon ang kanilang matututunan sa pangkabutihan, pagtulong sa kanilang kapwa, pagtulong sa panggagamot spiritual. Maraming salamat po, Panginoon Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. At sa mga gabay din po ng Sator Coronados, maraming salamat din po sa inyo. Sa akin din po, nagpapasalamat ako ng personal sa inyo sapagkat binigyan niyo ako ng pagkakataon na magbahagi o binigyan niyo ako ng isang pinakamahalagang misyon sa aking buhay. Habang binabaybay ko ang mga aralin, hanggang sa ngayon ay tinutulungan nyo rin ako makapagbahagi ng mga simpleng bagay o mga munting kaalaman para sa pangkalahatan. At salamat din po at nililigtas nyo ang aming pamilya sa kapahamakan. Pinapanalangin ko rin po yan, lagi sana pangalagaan nyo sana kami, lalo na po ang mga aming pamilya, ang mga estudyante, ang mga taong nagkakaroon ng mga problema sa buhay, yung mga nag-aaral din. Sana po mas tulungan nyo po sila sa pang-araw-araw. Gayon din po ako, tulungan nyo rin po ako sa pang-araw-araw na aking mga gawain. Kahit ako'y abala, ay sana bigyan nyo rin po ako ng pagkakataon para makapagbahagi rin. Kahit paminsan-minsan lang, kung ako'y hindi, para magkaroon ako ng oras din kahit paano. At sana po palakasin nyo pa ang aming spiritual na kakayahan, ang aming mas pahabain pa ang buhay ng bawat isa. At gayon din po ang aming mga pamilya. At gayon din po sa mga estudyante, kanilang mga pamilya rin. Iwas nyo rin po sila sa kapahamakan ng kanilang mga pamilya. Bigyan nyo rin po sila ng biyaya sa araw-araw upang maging maayos ang kanilang buhay. Para kahit na sila nag-aaral, ay maging maayos din ang kanilang pag-aaral. Hindi sila ma-stress o kung ano man na mag-isip ng mga bagay-bagay na ihinto ang kanilang mga pag-aaral. Dahil sila lahat naman ay dumadaan sa pagsubok. Dahil na sa sitwasyon ngayon na napakahirap ng panahon ngayon sa ating kapaligiran. At sana po matapos na rin po ang problema na ito sa buong mundo. At manumbalik na rin po sana lahat sa pangkalahatan na maging maayos, maging matiwasay ang buhay ng bawat isa. At bumalik na sa ang dating buhay ng mga tao na maging normal ulit. Yan naman po ang inihiling ko sa inyo, Diyos naman na makapangyarihan sa lahat. At salamat po at maraming salamat po sa inyo. At hinihiling ko po ang lahat ng bagay na ito sa inyong walang kapantay na kapangyarihan at walang bahid dugis na pangalan. Maraming salamat po. Sa ngayong araw, pasensya na lahat kung ako'y masyadong busy sa aking trabaho. Sapagkat ako nagtatrabaho rin, alam nyo naman, kailangan ko rin magsikap sa pansarili para upang buhayin ang ating mga pamilya. Shoutout nga pala sa mga Spiritual Warriors Group, Sator Coronados, Batch 1, Batch 2, at saka Batch 3. Sana po tuloy-tuloy lang inyong pag-aaral. At yung mga Batch 2 at saka Batch 3, tuloy-tuloy lang sana inyong pagdidebosyon na nag-umpisa na yung Batch 3 itong unang biyernes ng ating buwan na to ng December. At para sa mga Batch 2 naman, sana tuloy-tuloy lang kayo sa inyong pag-aaral. Mahalaga ang mga bagay na pag-aaral at lalo na patungkol sa mga gabay din, sana masumpungan nyo na rin ang inyong mga gabay at makausap nyo sila. Shoutout din sa mga lahat na mga nanonood sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga ibang bansa, US, Canada, Germany, all around the world, Middle East, lahat na po, Taiwan, Hong Kong, marami pong nanonood sa atin dyan, lahat po, all around the world, may mga taga Australia pa, marami po sa buong mundo po, mga nanonood sa ating mga Pilipino dyan, na nag-aaral din sa patungkol sa lihim na karunungan, Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Shoutout sa inyo lahat, at maraming salamat sa inyong suporta, sa inyong panunood, sa inyong pagtitiwala,
At sana huwag kayong magsawa na manood sa mga bagay-bagay natin binabahagi. Sana makapulot din kayo ng mga aral patungkol sa mga binabahagi natin dito. Kaya ako nag-open ng vlog ulit ngayon. Mayroon na akong gustong ikwento. Gusto ko rin magbahagi ng aking mga personal na karanasan ulit. Ito ay patungkol sa mga gabay. Ang kwentong ito ay pinamagatang nang magalit ang mga gabay. Para sa kaalaman ng lahat, alam niyo naman ang sitwasyon ko, di ba? Sabi ko nga sa inyo, ako, pag minsan wala akong ginagawa, ako ay naglalako-lako ng aking mga bagay na pampaninda para makatulong sa pangpamilya rin, dahil alam niyo naman ang sitwasyon, mahirap ang buhay at kailangan ko rin magsikap. Dahil hindi rin naman ganun kalakihan ang ating sahod, at bukod pa doon, nadidelay rin ang ating mga sahod. Hindi naman katulad ng dati. At yung sitwasyon naman buong mundo ay nagsasuffer ngayon lahat. Lahat naman tayo ay dumadaan sa pagsubok. Nangyari ito, siguro may ilang taon na rin nakalipas. May isang pagkakataon na isang Biyernes, maaga ako nagayak ng aking mga paninda. Paikot-ikot lang ako. Nagpunta ako sa bayan. Hindi ko na sasabihin kung anong lugar para medyo hindi ko na i-discuss yung lugar na yun. Kasi alam nyo naman, sabi ko nga, pinapanatili ko na masyadong privado ang aking pagkatao, sapagkat hindi naman pare-parehas ang sitwasyon natin sa pangalahatan. Yun nga, nagkayak na ako, nagtinda ako. Mga bandang hapon yun, matatandaan ko lang yung time na yun. Araw ng Biyernes yun, naalala ko. So, paikot-ikot ako sa bayan. Tinda ako ng mga paninda. Kunti na lang, halos maubos na yung paninda ko eh. Para pandagdag din sa pampamilya ba, pang-araw-araw na pandagdag ng pabili ng pangkain. Yun nga, palakad-lakad ako. Sa isang kainan, naglakad ako doon. Meron kasi akong kaibigan din doon, nakikita niya lagi yung mga gabay ko. Bari yun eh, waiter siya sa lugar na yun. Sabi niya sa akin, kasama mo na naman lagi yung mga gabay mo ah. Tumango lang ako sa kanya, hingitan ko lang siya. Kasi bukas ang third eye niya eh, bukas ang third eye ng tao na yun. Lumakad pa ako ng konti, pag ganun ako. Meron kasi akong tinitindahan na lugar doon sa malapit sa sa may bandang barbershop. May mga kaibigan din tayo dyan. Halos gabi na yun eh, mga bandang alas 6 ng gabi, mga 6:30 na, mga ganun. Halos papauwi na rin ako nung time na yun eh. Nakatambay yung mga barbero doon sa lugar doon sa labas ng pagupitan. Ngayon, merong isang lalaki doon na nagugupit, na parte siya ng South, taga-South siya. Yun nga, titinan niya ako, pero iba yung tingin niya sa akin. Nararamdaman ko na ibang tingin niya sa akin. Kaibigan ko rin naman sila lahat. Kaya lang, hindi ko lang pinitataka ko lang, bakit parang nagparamdam yung mga gabay sa kanya nung time na yun. Una kasi hindi ko pa siya masyadong kilala eh. Para sa kalaman ng lahat guys, ang mga gabay natin, may tendency na poproteksyonan kanya eh, kaysa ka magpunta. Sabi ko nga, di ba? Ang mga gabay nakaprotekta sa inyo yan. At hindi papayag yan na kayo ay mapano dyan o makanti ng kahit sino man. Ganyan ka-dedicated ang mga gabay sa inyo. Lalo na kung sila ay tinuturing mo na sila at ikaw ay isa lang, at pinoproteksyonan mo rin sila, pinoproteksyonan ka rin nila. Itataka ako doon sa tao na yun, nung time na yun, bumukas yung third eye niya. Tago na natin siya sa pangalang si Marlo. Ayan. Ngayon si Marlo, bumukas yung kanyang mata nung time na yun, yung ikat ng mata niya. Nakita niya ngayon yung dalawang gabay ko. Sabi niya sa akin, "Kuya, may kasama ka dyan, dalawa." Sabi niya sa akin. Tapos mamaya nasuka-suka na siya, hindi niya maintindihan kung bakit siya nasuka siya. Yun nga, pumasok siya dun sa pagupitan. Tapos, ang nangyari, nung pumasok siya dun sa pagupitan,
Dahil nga nasusuka siya. Nag-alala rin ako kasi bakit ka ako na paano ka. Nakita daw niya yung mga gabay niya, nahilos yan. Parang nahigop ng yung lakas ng spiritual niya, hindi makayanan na makita yung mga gabay. May ganun palang tendency, para sa kalaman ng lahat, may mga tao na kapag nakikita ang mga gabay, yung ikatlong mata nila, hindi nila makayanan yung mga gabay. Hindi ko hindi malamang dahilan nung time na yun, dahil nakikita niya yung mga gabay, di pinuntahan ko siya, nilawayan ko, sabi ko, nasaan ba sila? Pero alam ko nandun sa paligid ko lang yung mga gabay. Nasa likuran ko. Sabi ko, nandito sila, di ba? Kasama ko. Oo, kuya, nandiyan sa likod mo. Sabi niya sa akin, dalawa daw. Tapos dumami pa. Bukod doon, may kasama pa daw ako. Marami daw kasama, sumusunod sa akin. Kasi para sa kalaman ng lahat, kayo mga tao rin na mag-aaral ng spiritual at may mga gabay din kayo, may tendency na nakaka-attract din kayo ng mga espiritu ng ibang mga nilalang sa paligid. Susunda kayo, mga namayapang tao. Nakaka-attract kayo yung vibration ng katawan nyo, nakaka-magnet yan. May magnetism na nakaka-magnet kayo ng mga espiritu sa mga paligid. May espiritu pa nga ng bata siya nakita saka mga marami siya nakita sa likuran ko. Ayaw niya nang sabihin sa akin. Ngayon, pinakiusapan ko yung dalawa, sabi ko doon sa dalawang gabay ko, labas na muna kayo. Wag yung tong tao na to, sabi ko, kaibigan ko siya, labas na muna kayo. So hindi ko malamang dahilan. Di lumabas sila. Sige, lumabas yung dalawang gabay. Sabi, nasaan na sila? Kako kay Marlo. Nasa labas na daw, lumabas na. Pero nung mamaya daw, bumabalik. Sabi niya, kuya, bumabalik. Sabi ko, hindi ko alam sa tao na yun, kay Marlo, kung anong meron siya, kung may hawak siyang kakaiba, o negatibo, o kontra sa akin. Kasi, para sa kaalaman ng lahat, kapag nakaharap ka ng isang tao na kontra sa'yo, ang mismo mga gabay mo magre-react yan. Hindi papayag yan na magalaw ka ng tao kung sino man. Kung meron silang maitim na balak sa'yo. Di, yun nga. Ang ginawa ko kay Marlo nung time na yun, pansamantala kong sinara yung sabi ko bukas yung third eye mo. Hinipo ko yung kanya no. Tapos inusalan ko siya, pinain ko siyang tubig. Tapos nilagyan ko ng yung tiyan niya, nilawayan ko. At nilagyan ko ng pinakross ko yung tubig sa tiyan niya para maumupa yung pagsusuka niya. Dahil napakalakas daw ng persa, sabi niya, hindi ko kaya kuya, parang halos isuka niya na yung buong yung buong tiyan niya, yung buong lalamunan niya, talagang dual siya ng dual na hindi maintindihan. Sabi ko nga, di yun nga, ginawa ko, sabi ko sa kanya, papaalam na muna ako, tinawag ko na yung dalawa, sabi ko, tara, labas na muna kayo, hayaan nyo na ako. Kuya, ang dami mo nang kasama, sabi niya, dami ko daw kasama, lumabas kami lahat, labas kayo kako lahat, pakiusap ko lang, labas kayo, huwag nyo kantiin itong tao na to. Di yun nga, sa ganun paraan nagalit ang mga gabay. Hindi ko malamang dahilan bakit sila nagalit doon sa tao na yun. Hindi ko alam kung bakit may negatibong enerhiya ba siya o ano. So naging palaisipan sa akin yun. Pero bago yun, nabanggit niya sa akin na ang kanyang ina ay manggagamot din. Sa parting parting south. Hindi ko na babanggitin kung saan. Basta part ng south yan. Sige, hindi ko na babanggitin kung lugar, pero part ng Mindanaoan siya. Pati nga Mindanaoan sila. Di yun nga, di ganun nga nangyari. Di sa mga katawid, sinabihan ko siya, di umuwi na ako ng time na yun. Nung umuwi ako ng time na yun, iba na naging pakiramdam ko. Kasi 3 gabi, hindi ako lumabas ng ng aking kwarto. Hindi ako masyado lumalabas. Dahil nga naramdaman ko, mayroong tumitira sa akin. Kasi mararamdaman nyo guys, kapag may tumitira sa inyo, para sa kaalaman ng lahat, unang titirahin sa inyo yung tagiliran sa bandang kaliwa. Sa akin kasi kaliwa, nararamdaman ko pag may tumitira sa akin, saka mabigat ang ulo ko. Tapos sa bandang tagiliran, para akong tinutusok ng itak sa tagiliran. Ganun ang nangyari sa akin noong time na yun. Na hindi pa naman ganun kalakas yung aking depensa na baga sa baguan lang din. Ngayon, pero may alam na rin ako sa paano pamamaraan ng pag-rebeltar. Kung paano i-rebeltar yung ginamit sa akin para i-rebeltar sa kalaban. Ginamit ko rin ang kapangyarihan ng Sator pang rebeltar o panauli. Para sa kalaban ng lahat guys, meron dyan sa susi ng Sator na tinatawag nilang panauli. Pwede nyo gamitin yan. Kung sakali mo na meron mang magtangka sa inyo, ang katumbas niyan ay rebeltar o panauli o pambalik ng anong ginagawa sa inyo kung naman. Yun nga, sabi ko nga, dahil siyempre, paano mo matatanggalin yun kung nakadikit sa'yo? Kailangan may balik mo yung bagay na yun sa paraan na
ibalik sa tao na yun ang gumawa na yun, dahil wala ka namang ginagawa masama sa kanila eh. Kahit na anong gawin mong pagpapalakas sa sarili ko kung nakadikit sa katawan ko yun, hanggat di ko inaalis sa katawan ko yun, kailangan ialisin mo yun, saan mo ibabato. Kaya para maramdaman din ng tao na yun, talagang yung rebeltar na tinatawag na panauli. Ginamit ko ang rebeltar, o susi ng Sator na tinatawag ng panauli. Ang katumbas ay rebeltar. Makikita nyo yun sa mga susi ng Sator. Ikatlong araw, pumasyal ako sa lugar nung kaibigan ko na yun na si Marlo. Sabi ko sa kanya, Mar, sabi ko sa kanya, pwede ba tayo mag-usap? Sabi ko sa kanya. Noong time na yun, nakasara yung third eye niya, nakasarado na. Sabi ko, kung manggagamot yung mama mo ako sa kanya, pwede pakisabi sa kanya, huwag niya akong pakialamanan. Nagulat siya, pero alam niya. Sabi mo sa kanya na hindi naman sadya na nakita mo mga gabay at hindi naman sila galit sa'yo. Hindi ka naman sinadya na anuin ng mga gabay, wala naman silang pakay sa'yo na hindi maganda. Pero sana lang, ang pakiusap ko lang, sabihin mo sa mama mo ako na hindi naman ako kalaban. Sabi ko sa kanya, at ramdam niya na rin yun. Sabi ko, na mararamdaman din ng mama mo na hindi niya ako dapat ginanon. Sabi ko sa kanya, dahil wala naman akong masamang bagay para sa iyo ako. Magkaibigan tayo. Kung nagkataon man na nasabi mo sa iyong nanay na gano'n ang nangyari sa mama mo, na nakita mo mga gabay o sinugod ka o kung ano man, sa hindi malamang dahil sabi ko, ayaw ko na rin alamin pa kung anong meron sa katawan mo ako sa kanya. Kung merong anumang negatibo o kung ano man sa'yo, ayaw kitang prangkahin. Pero sabi ko sa kanya, kung ano mang negatibo sa'yo, nasa'yo na yan, pero hanggat maaari bitawan mo yan, sabi ko sa kanya. At para sa akin lang ako, iparating mo sa magulang mo, sa nanay mo, na kung siya ay nasa porsa din ng liwanag, at kapanalig niya rin ako, katulad ko rin siya ng aking layunin, sana wag niya akong papakailaman. Kasi naramdaman ko yun guys, na tinira ako. Mararamdaman nyo rin yan kung sakali man mapalabang kayo o kung ano man. Kahit malayo ang distansya, may kakayahan ng mga ibang tao na kayang pasakitan ka o lagyan ka, kargahan ka sa katawan mo na hindi maintindihan, na hindi ma-describe. Pero para sa akin, binabahagi ko to para malaman nyo rin ang katotohanan sa mga ganyang karunungang lihim na ganyan. Ngunit para sa akin, pinatawad ko na yung kanyang magulang. At sabi ko nga, sana lang kako mas ilapit nyo yung sarili nyo sa Panginoon Diyos. Sabi ko, huwag ka na mag-alala ako, sabi ko sa kanya, hindi ka na susugurin ng mga gabay. Sa hindi ko rin malaman ng dahilan kung bakit kanila sinugod. Sa anong dahilan, bakit nagalit sila sa'yo, kung ano man. Ayaw ko na rin tanungin ka, sabi ko, kasi baka may magulat ka lang. Pero pinapaalam ko sa'yo, hanggat mali, inuulit ko sa'yo ngayon, sabihin mo sa mama mo, itigil niya yung ginagawa niya sa akin. Dahil hindi ko gusto yung ginagawa niya sa akin. At hindi rin gusto ng mga gabay ko yung ginagawa niya sa akin ngayon. At sana lang, itong nangyari sa atin ay sa ano na lang, magsilbing aral na lang sa atin dalawa parehas. Sabi ko nga sa akin, hindi ko naman na alam na ang katawan mo at ayaw ko na rin alamin pa. At para sa iyo, sabi ko sa kanya, mas mag-iingat ka sa mga bagay-bagay. Yung ikatlong mata mo, alam ko bumubukas yan. Kung gat mari, mas maganda isara na lang muna yung mata mo, yung ikatlong mata mo, kasi mas ano siya, ano nangyari sa kanya guys, yung kanyang ikatlong mata, parang nanghina siya, nahilo siya, nagsuka-suka siya, dahil nakita niya kayong mga gabay, at ang dami niya nakita na sa likuran ko talaga. Real talk lang guys, hindi ako nagyayabang ako naman, dumami yun na sa likuran ko. Hindi ko rin naman alam kung anong binigay sa kanya ng magulang niya, kung siya ay naglakbay o kung naman sa kanyang lugar na pinuntahan. Ngunit para sa akin lang, talagang maigpit ko talaga maring kung sinabi sa kanya na itigil nung kanyang mama ang ginagawa sa akin. Dahil hindi ko na rin gusto, kasi tatlong gabi niya akong ginagambala at tinitira talaga ako paunti tinitira ako. So wala akong choice guys, kahit na anong gagawin ko. Kaya ang ginawa ko, napilitan akong gamitin ang kapangyarihan ng susi ng Sator na panauli. Talagang ginamit ko yun, yung susi na yun. At wala akong choice para hindi naman ako sa point na gumanti o walang ganun. Ang sa akin lang, kahit uminom ako ng tubig ko naman, malakas kasi yung kanyang magulang niya rin, malakas din. Sabagat matanda na rin, may alam din, maraming alam din sa mga bagay-bagay. So, yung time na yun, kinailangan kong gamitin yun nung time na nung baguhan pala ako, nag-umpisa pa lang ako. Pero sa ngayon,
sa sarili ko, siguro mas mainam na mas palakasin na lang natin ang depensa natin. Hindi ko na rin nire-recommend na mag-revoltar o kung man, yung parang gumanti ka na galit ka o hindi. Siguro nung time na yun, out of curiosity na lang, at saka bukod pa doon, wala na rin akong choice nung time na yun kung kuya ibinalik ko na lang yung bagay na yun sa kanya, sa magulang niya. Nangin ko nung ginawa sa akin. Sapagkat wala naman akong kasalanan sa kanila nung time na dahil ako nagtitinda nga lang, napagawi lang ako doon, na sa hindi inaasahang pagkakataon. Talagang wala naman akong alam na kasalanan sa kanila yung ganoon. Sapagkat kaibigan rin ang turing ko sa kanila, nagtataka lang ako bakit galit na galit yung mga gabay. Hindi ko maintindihan, hindi ko mawaring bagay sapagkat ang mga kasamahan kong anghel na mga gabay, mga mandirigmang anghel, may something siguro silang nasa-sense na kakaiba sa tao na yun. Kung bakit masyadong negatibo ang enerhiya, ang vibration nila, ang vibes nila. Kung bakit sinusugod nila. Talaga sinusugod siya. Ako na lang nagsasabi, nakikiusap na ako, labas na lang muna kayo. Huwag nyo siyang anuhin. Kawawa naman to, kaibigan ko rin to. Pakiusap na lang. Yun na lang ano ko sa kanila. Nakikinig naman sila, kaya lang hindi ako nilulubayan. Lalabas sila doon sa mismong pintuan. Bumabalik din. Siguro may kakayahan din siguro yung iba na kayang bumitaw ng orasyon o nakakaiba na pwedeng ibitaw sa akin. Kaya ayaw nila akong lubayan. Pinoproteksyonan lang din nila siguro ako. Pero so far okay naman na kami. Wala naman naging issue. At sa ika-4 na gabi, nung siguro sinabihan na rin siguro na huwag akong pakialamanan. At yun naman, tumigil na rin. Tumigil yung pangingialam sa akin, panggagalaw sa akin. At naramdaman ko rin naman na inalis na rin nila yung ginagawa sa akin. Sabi ko nga, wala namang akong masamang bagay. Sapagkat para sa akin, hanggat maaari, ayaw kong gamitin yung mga bagay na sa maras na paraan. Sapagkat nire-respeto ko ang pangkalahatan. Sana lang kung may mga ganung pagkakataon is magpatawaran o kung ano man. Hindi ko rin pwedeng masisihin ang mga gabay. Sa totoo lang guys, sabi ko nga may sariling pag-iisip ang mga gabay. May sariling kakayahan, may sariling may sarili silang tinatawag nilang pagpapasya kung bakit ginagawa nila yung ganung bagay. Kung bakit sila sumugod sa hindi ko rin maramang dahilan, kung bakit sila nagalit ng ganun. Maaaring may dahilan sila na hindi ko rin alam ng time na yun. Ngunit nung later on na lang nalaman ko na lang din na may negative energy, ayaw ko na lang talagang banggitin din yung mga bagay na yun. May something sa kanya na negatibo o hindi akma. Maaaring meron siyang dala na pangkaliwa, mga ganung bagay na hindi dapat niya ginagamit yung ganun. Kaya sa akin lang, yung mga tao na may kakayahan din na kausapin ng inyong mga gabay, siguro mararanasan din yung mga bagay na yan na depensahan kayo ng mga gabay nyo. At pangalagaan nyo din yung mga gabay nyo. At lagi nyo silang pakikiusapan, lagi nyo silang papasintabi sa kanila, makikiusap muna kayo sa mga bagay-bagay. At doon ko napatunayan na ang kakayahan ng mga gabay ay hindi sa paraan na utusan mo sila, hindi. May sarili silang bagay na meron silang something sa kanila na talagang nakadikit sa'yo na hindi kanila pwedeng pababayaan. Kahit di mo pa utusan yan mga yan, talagang sila mismong susugod para sa'yo. Na wala akong binanggit na orasyon, wala akong ora na suguri mo sa ganito, walang ganun. Nagtaka lang ako kung bakit nagkaganon. Siyempre palaisipan din sa akin at hindi ko rin mawari bakit sumugod sila ng ganun. At marami rin pagkakataon na mga gabay ko, marami nakakakita sa kanila mga tao na hindi ko kilala. Minsan may nakakita sa akin. Sabi sa akin nung minsan din nakakita sa akin yung isang lalaki, dalawa sila magkasama, namimili sila. Sabi sa akin, "Kuya, meron kang kasamang dalawa sa tabi mo, sa kaliwat kanan mo." Sabi nila sa akin, laging ganun. Tapos tumatango na lang ako. Sabi ko, kilala mo ba yan mga yan? Sabi. Opo, sabi ko doon sa lalaki, kilala ko yan. Huwag ka na lang mahingay, sabi ko. Kasi siyempre baka mamaya yung ibang mga tao hindi nila maintindihan na may kasama tayo. So ako naman nagpapasalamat ako sa mga gabay ko. Lagi naman nila akong naririnig, lagi ko naman silang pinapasalamatan. At masaya ako kasi doon ko napapatunayan na sa sarili ko, bukod sa Panginoon Diyos, ay hindi man ako pinababayaan ng Panginoon Diyos, nandyan din ang mga gabay para depensahan ako sa mga pagkakataon ng mga ganun. So hindi ko rin malaman na dahilan. At naging palaisipan sa akin yung bagay na yun nung nagalit sila at sumugod sila ng mga ganun. Sa anong dahilan? Yun ang namuo sa aking isipan ng time na yun. Pero little by little, naintindihan ko na kung bakit. Ayaw ko na lang din banggitin. Pero para sa akin,
siguro magsisilbing aral din sa mga tao ito na kapag may mga hawak silang mga bagay na negatibo o kaliwa, is mas maganda mas inam na bitawan nila yung mga bagay na yun. Kasi kapag naka-encounter ka rin ng mga bagay na nakikita mo na hindi pangkaraniwan, na-drain talaga sa totoo lang, na-drain yung kanyang spiritual na enerhiya. Yung tao na yun, halos mabuwalis talaga siya. Naawa rin ako, talagang nilapitan ko. Concern ako kasi hindi ko alam anong dahilan, bakit kasi no good. Parang, first time lang nangyari yun, guys. First time lang nangyari na sumugod yung mga gabay ng ganun. Sa hindi malaman dahilan. Hindi ko alam kung anong dahilan, bakit siya sinugod. Maaaring may something siyang ginawa na hindi nagustuhan ng mga gabay. Kasi wala kayong may tatago sa mga gabay, guys eh. Kahit yung nakakarap ko mga kung naman, wala silang may tago dahil yung mga gabay na nakamasid dyan. Yung isang kasama ko nga na gabay din, malikot ang mata nun. Pero mas ma-stricto yung isa, yung nasa kanan ko. Pero naman sila, lagi naman nandiyan dyan. Para stricto rin, pero mas mapamarusa itong nasa kanan. Tahimik lang siya, pero nagmamasid lang. Pero pag umatake siya, siyang sumugod eh. Siyang sumusugod talaga nauna. Talagang hindi ko alam kung anong dahilan. Pero later on, sabi ko nga, sana hindi na maulit yung ganung bagay. Pero kung kalooban din talaga nila kailangan gagawin, didepensahan ka. At para sa mga estudyante, sana makausap nyo rin yung mga gabay nyo. At sa mga susinang sator, mga nakapalob dyan, yung may mga gabay din yan. Pwede nyo rin gamitin ang mga gabay na yan. Ngunit, iba pa rin yung special na gabay na nalagay yung nakakasama. Yung iba mga estudyante dito, sabi ko nga, may mga nag-confess na rin sa akin yung iba, na may mga kasama rin sila mga gabay, may ganto, may mga elementary sila mga kasama, may mga duwende. So, masaya rin ako na sila, nakakausap nila yung kanilang mga gabay. Ako kasi yung mga gabay ko, nakakausap ko yan talaga sa panaginip. Minsan, sasabi rin sila sa akin, hahawakan ka yan sa mga balikat mo, dadampian ka sa ulo, minsan sa balikat, sa likod, minsan sa ulo mo, mararamdaman mo yan, kikilabutan ka. Kaya normal lang yan. At sana may mapulot kayong aral sa aking naikwento. Kwento lang naman ng aking karanasan. Alam niyo naman ako, masyadong gala din. At marami na-encounter ng mga tao na hindi ko na rin masyadong kilala yung iba. At binabahagi lang natin yung mga bagay na yan upang mas maintindihan ng lahat na ang mga gabay rin ay may kakayahan silang depensahan ka sa paraan na nandiyan lang sila, nagmamasid dyan, babantayan ka nyan. Kahit sa pagtulog mo, babantayan ka nyan. Kahit na kung saan ka magpunta. At marami pang pangyayari sa buhay ko na talagang niligtas din ako ng mga gabay. Hindi ko lang sa susunod ko ikukwento sa inyo yung mga bagay na yan. At para sa mga estudyante na mga nag-aaral, maraming salamat sa inyong lahat. Sana may napulot kayong aral dito na kung sakali masumpukan yung inyong mga gabay, pangalagaan nyo yung mga yan at dating panahon na ililigtas kayo niyan sa kapahamakan sa lahat ng pagkakataon. At hindi ko na hindi masyadong nire-recommenda yung panauli o revueltar. Pwede nyo siguro gamitin yan sa Spirit for Combate kung magpaglaban kayo. Pero yung ganung bagay, siguro out of something na lang kaya nagawa ko yung bagay na. Pero as nakapatawaran na rin at bukod pa doon, sinabi ko na yung gusto ko sa tao na yun na wag na nilang gagawin sa akin yung bagay na 3 gabi akong tinira. Sabi ko na itigil yung ginagawa sa akin. Ayun, nakilig naman sila. Dahil siguro naramdaman na rin nila na kung ano mang ginagawa nila, bumabalik sa kanila, mas matindi pa. Kaya hanggat mainam na ayaw ko rin kasi manakit ng ibang tao. Sapagkat hindi ko rin nare-recommenda na manakit ka ng ibang tao na yung gagawa ka rin. Sabi nga nila, di ba, pag binato ka ng something, dapat ibato mo rin, mas kabutihan pa. Pero siguro yung time yan, siguro nagalit siguro yung kanyang nanay, hindi naman natin masisisi. Parang gumanti lang din. Eh, syempre ako naman sa sarili ko, wala namang kasalanan. Hindi ko naman hawak mga gabay. Alam nga naman nare-rendahan ko yung mga yan, sasabihin ko, huwag kayong sumugod yung mga gabay. Sa anong dahilan, di ko rin maintindihan, di ko mawari. Maling may nasense silang kakaiba na negatibo na patungkol sa akin na titirahin ako kung naman. O meron silang may gumagawa sa akin ng hindi maganda. Yun lang naman yung mga ganung bagay na dapat na maintindihan ng lahat na hindi rin natin hawak ang kaisipan nila sa ganung pagkakataon na may sarili rin kakayahan niya may sarili rin silang pagpapasya na hindi dapat galawin tong nangangalaga sa amin. Siguro pinoproteksyonan nila dahil ako nangangalaga sa kanila.
Para kasi ako magulang din nila ako. Parang mga anak ko rin yan mga yan. Parang magulang ko sila. Bukod sa ganun din ang turing ko sa kanila. At ako isa rin. Ganun din. Parang ako na rin sila. Ganun. Siguro nung time na yun, ayaw nilang mapahamak ako. May something din na negatibo na gagawin sa akin. O may ginagawa sa akin di maganda. O may gagawin pa lang. O kung ano man. O mayroong hawak na hindi natin mawari kung ano yung hawak nila na hindi naman akma para sa mga bagay-bagay na ganun. Kaya yung time na yun, simula noon, natapos din yung bagay na yun. Ikaapat na gabi. 3 gabi, tinira ko. Tapos yung ikaapat, tinigil nila. Sinabi ko na hindi ako kalaban at kung itutuloy ka ako ng mamamukha ko yan, ng nanay mo yan, ay sabi ko, pasensya na lang din ka ako. Ako wala akong ginagawa masama sa inyo, ako sa kanya. Alam mo naman ang sitwasyon ka ako, pagkakataon lang yun. Hindi sinasadya na sugurin ka ako ng mga gabay. Sa anong dahilan, di ko rin alam. Gusto sana kitang tanungin ka ako, pero hindi ko na iililib ko na sa yung bagay na yan. Kung anong meron sa iyong katauhan, hindi ko na tatanungin yan. Pero hanggat mari, bitawan mo ka ako yan kung anong meron ka ako sa katawan mo ka ako. Kung anong meron sa katauhan mo ka ako. Alisin mo ka ako yan. Simula noon, magkaibigan pa rin kami hanggang ngayon, pero hindi na naulit yung bagay na yun. Siguro alam din naman nila na hindi naman ako kalaban. Ayan naman po ang aking kwento sa ngayon na patungkol sa aking mga gabay at sa aking mga paglalakbay, mga personal na karanasan lang para ibahagi natin sa pangkalahatan. At sana rin ang mga estudyante mas matuto pa kayong pangalagaan ng inyong mga aralin at mas maintindihan yung mga bagay-bagay at sana makausap nyo rin yung mga gabay nyo, no? Para magkaroon kayo ng pagkakataon na makapag-share din kayo sa kanila at tulungan nila kayo sa pangkalahatan. Bagamat nag-aaral tayong karunungan lihim, mas maganda rin na may kasama rin kayo mga gabay at lagi niyong kasama yung mga yan. At muli po, nagpapasalamat ako sa lahat mga solid supporters, Spiritual Warriors Group, first batch, second batch, saka third batch. Ganun din po sa mga silent listeners natin, mga subscribers natin, mga solid supporters natin. Sa mga nais pa pong sumali sa grupo, nandiyan lang po naman ang ating grupo. Sama lang po kayo. Saka akit na rin tayo ng ulit ng aralin. Kung hindi man ako nakakapag-ano pa sa community post natin, pasensya muna kayo, medyo nabibisi ako. Sana mapaganan nyo muna yung mga tinuro natin. Kasi gusto ko sana malaman natin kung bago tayo umakit ng ibang level pa, paganahin nyo muna yung ibang mga orasyon. Yung mga napag-aralan nyo para maramdaman natin kung mababaybay natin para sa pangkalahatan. Kasi mahirap naman yung katulad ng isang pagkain. Kakain tayo ng isang putahe. Kasi kakain tayo ulit. Dapat ubusin muna natin isang putahe at alamin muna natin, namnamin natin yan kung ano man yung meron dyan. At lasahan natin kung katulad ng isang pagkain lang. Sabi ko nga, ang pag-aaral ng karunungang lihim ay napakalawak niyan. At hindi ito patungkol sa isang bagay lang. At para sa mga naman ang request ng isang ibang aralin, pasensya na muna, hindi ako makapag-upload sa ibang aralin sapagkat nakapokus muna ako sa Sator pa. Pero akit din tayo dyan. Tatalakayin din natin yan. At salamat nga pala sa mga members natin at sa mga estudyante rin na nag-aaral din, na patuloy pa rin nagdidebosyon, nag-aaral. At sa mga nais pang mag-aaral ay pasukin nyo lang itong channel na to. Ituring nyo itong channel na to, ituring nyo itong training ground dito para maging pundasyon nyo sa pangkalahatan. At nirespeto ko muli ang lahat ng mga manggagamot sa buong mundo, lahat ng mga maestro din na katulad natin na nagtuturo din sa buong mundo rin. At lahat ng mga manggagamot, lahat ng mga estudyante, maestro, lahat. Basta nasa panig kayo ng Pwersa ng Liwanag, ay kaisa niyo po ako. Ako po si Maestro Virgo, also known as Commander Sator ng Sator Coronados. Muli ay nag-iwan sa inyo ng mensaheng maraming salamat po at hanggang sa muli po.